Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga po mga karibyo natin, lagot, karma na, Kimbo na bigla, kinasuhan na sa ombudsman, ako, Marcoleta kumanta na. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito dito kay Banat ng Bayan, nasa description po ang full video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin. Hala, nabunyag na. Walang kawala si Stella Kimbo. Yan mga kababayan. Pero bago natin simulan yan, may share lang po ako sa inyo. Ha? Ito po yung tentative na list ng for senatorial candidates mga kababayan, no? Ito po yung mga malalapit at under the PDLP laban, no? Ito po yung mga malalapit sa kay dating Pangulong Duterte, which is not included or member of PDP Laban, at yung ilan po mga kababayan ay miyembro po ng PDP Laban. Ito ay para sa atin lang, di ba? Number 1 mga kababayan, Attorney Rodante Dizon Marcoleta. Ayan po Number 2, Attorney Victor Derit Rodriguez. Si Attorney Rodriguez mga kababayan. Number 3, Pastor Apollo Cariona Kibuloy. At ito pa. Number 4, Christopher Lawrence Tesorogo. Siya yan, si Senator Bongo mga kababayan. Number 5, Ronald Marapon de la Rosa. Sa PDP Laban, si Senator Bato. At yung pang-anim po natin ay si Attorney James Patrick Romero Bondok. No? Si Jamie Bondok mga kababayan under the PDP Laban. Number 7, tatakbo rin po. Nako. Ito si Doc Willie Ong. Nako, independent yan mga kababayan. Ano sa palagay nyo? Number 8, Luis Crisologo Singson. Si Chavit mga kababayan. No? Independent. No. Number 9, Philip Micael Reyes Salvador. PDP Laban mga kababayan. At ito pa, number 10, Willie Revillami, no? Actor and philanthropist, no? Malapit po ito kay PRRD, no? Saka na lang po natin pag-usapan yung kanilang educational background, kasi marami-rami ito Ibang topic na lang muna natin, itatopic natin yan sa mga susunod, okay? At number 11 mga kababayan, Attorney Jesus V. Hinlo Jr., PDP Laban. At number 12, Attorney Raul Lambino ng PDP Laban. So yan mga kababayan, yan po Ayan po yung Magic 12 natin. Walang iba wala pang ibang tumakbo. Wala nang iba kasi last na kahapon di ba? Last na po ng filing ng COC. At ito naman po yung mga party list mga kababayan. Number 1 na po natin ito. Ipano party list na first nominee Attorney Marlon Busantog, ex NTFL spokesperson. Number 2, second nominee Doc Loren Badoy, ex PCOO Undersecretary PRRD term. Tapos third nominee Jeffrey K. Eric Celes, anchor of the program Laban Kasama ang Bayan. So yan mga kabayan, sana may nakuha kayong konting impormasyon dito sa mga senatorial natin, no? Number 1 si Marcoleta mga kababayan, approve, okay? At ito na nga mga kababayan, nabunyag na ito matapos magsuot ng mga mamahaling gamit, damit, sapatos, relo, at kung ano-ano pa. Nako. Marikina First District ata ito, no? Marikina Representative Stella Kimbo. Kinasuhan na sa ombudsman. Ito pakinggan po natin. Mukhang nakarma na
Ako po, ano itong akong nabasa mga kabibig na may isang post na kung saan ay kinasuhan sa ombudsman itong si Representative Estela Kimbo. Naku po, bakit nga ba kinasuhan si Estela Kimbo? Ano ang maging hatol ng ombudsman kay Estela Kimbo? Naku, at ito pa kabibig ha, ayon sa asawa ni Estela Kimbo na tatakbong representative. Di ba si Stella Kimbo tatakbong mayor daw. So hindi tatapusin ni Stella Kimbo ang kanyang term as congressman kasi tatakbo siyang mayor. Yung asawa niya ay tatakbong congressman din. So para daw for political, ang tawag dito, survival daw. Ito pala ang chika kabibig. Gustong burahin ng kalaban sa politika ang mga Kimbo. Naku po, para yatang bumabalik na ang tinatawag na karma sa mga Kimbo. Ay, hindi naman ganun kabibig. Baka ganun talaga ang laro ng politika ngayon. Oy! Sabi ng ibang netizen, ito na ang hinihintay ng maraming tao na kung saan ay matingnan ang lifestyle ni Stella Kimbo. Kaya nga may nagkaso sa kanya sa ombudsman. Haharapin kaya ito na Stella Kimbo? Ito kabibig ha, isi-share ko sa inyo. May nakita akong post ni Tio Moreno. Tio Moreno. I-follow nyo po si Tio Moreno sa kanyang Facebook fan page. Marami kang makikita at malalaman na mga importante na parang hindi ka maging mangmang. Ito kabibig oh. Ito ang post ni Tio Moreno. Ito oh. I'm glad to see ordinary citizens filing complaints with the Office of the Ombudsman challenging the extravagant lifestyles of members of the House of Representatives. Ito na ang hinihintay ng maraming tao na sana Sana mga kabayan, hindi lang itong si Stella Kimbo, no? Lahat siguro diyan imbestigahan na. No, kasi hindi lang naman si Stella Kimbo yung nakikita, no? Or nakita na nagsusuot ng mga mamahaling mga kasuotan, di ba? Ano sa palagay niyo mga kabayan? Dapat bang si Kimbo lang ang imbestigahan ng ombudsman? Or lahatin na ng mga crooks, no? Para alams na. busisi, makita kung ano klaseng buhay meron sila. Dapat sana kung politiko ka, dapat mamumuhay ka ng simple. Pero nakikita ng mga tao na ang yayaman pala. The first complaint was against Stella Kimbo, and I hope this momentum continues, reaching others like Benny Abante and Pian. Ito pala Office of the Ombudsman Public Assistance and Corruption Prevention Office. Last October 1 pala ito inihain at na-reserve. First endorsement, September 25, 2024. Respectfully referred to Miss Caroline De Leon, OIC, Central Records Division, Office of the Ombudsman, with the email of blank relative to her complaint against Representative Stella Kimbo, a member of the House of Representatives, for the alleged extravagant lifestyle, details of which are stated herein, for evaluation and appropriate action. Nako, paano na yan mga kabibig? Ang ordinaryong citizen na ang naghain ng anong tawag dito? Ang kaso. A member of a House of Representative for the alleged extravagant lifestyle. Ang yaman kasi ni Kimbo, may sariling sasakyan at ang hindi lang simple na sasakyan, yung pang-artista at ang marami mga borloloys, ang yayaman. So yan mga kabayan, ang problema lang dito, baka hanggang filing lang ito. Baka hanggang mag-file lang ng case against Kimbo and other representatives. Sa panahon pa naman niya yan, pera-pera mga kabayan ang pinag-uusapan pagdating sa politika, di ba? Saka bakit sabi na narinig ko kaya sabi dapat daw yung mga politiko mamuhay ng very simple. Well, anyway mga kabayan, ang opinion, ang komento ko lang diyan, no. I think pangalawa na lang or pang-apat, pang-lima or pang-last, no, na lang sa kanilang purpose, no,
maging public servant. Hmm. Before sa last na yan, marami pang priorities ang mga politiko kung bakit sila tumatakbo bilang politiko. I think at maybe isa po riyan ang magkamkam ng pera ng kaban ng bayan, di ba? To make sure before they retired, sapat na. Sapat na yung pera para hindi naman sila magugutom eh. Diba? Magtrabaho sila. Pero yun po ang opinion ko mga kabayan na hindi po, in the very first place, hindi po public service, no? Ang kung bakit tumatakbo itong mga hinayutak na ito. Kung public service ito mga kabayan, bakit may mga tumatakbong mga nagpo-foil noon, nagpa-file na ngayon, di ba? O bakit ganoon kung public service nga ito? Ibig sabihin, kaya nga sila nagpo-foil noon, no? Alams na yan. O, at magpa-file sila ngayon, parang parehas lang yung rason nila kung bakit sila nag-foil at kung bakit sila nag-file, di ba? Nako. Ito ang sinasabi ng mga nasan. What if lahat tayo mag-file ng complaint against those magpabongga sa buhay ng mga mababatas? Pwede ba yon? May susunod pa. Nandito lang kami para sumuporta sa iyong advokasya. Ito pa, binenta ang dignidad at prinsipyo para sa kayamanang nauubos at nasira din naman. Gaba na lang. Agoy, Madam Chair. Lifestyle check na yan. Go, go, go para masampulan tong mga nangungulimbat sa kaban ng bayan. Love it. Yan ang mga komento ng mga ilang netizen. Ang tunay na leader ay hindi natitinag. Go Stella. Stella strong. #laban lang. So meron din mga mga lumalaban kay Stella Kimbo. Zaldico ang isusunod conflict of interest, delikadesa. Yan Sana magising na mga taga Marikina na iniupo nila ang kongresista. Umuunlad siya pero ang Marikina lubog di lang sa baha kundi sa utang. Yan ang mga komento ng mga iilang. Speaking of baha, mga kabayan, flood control project budget ni Sira Kimbo na talagang bumabaha. Di ba? Isinare na po natin dito yun eh. 90 million, di ba? 40 million, nako. Kaya pala grabe kung mamili itong si Teacher Stella Kimbo. About naman dito po kaya Zaldico, no? Na conflict of interest. Dapat sana iniimbestigahan ito. Kung hindi po kaya ng kamera kasi nila yan eh. Parang second to the last na Panginoon dyan sa kamera. Senado sana mag-imbestiga dito kay Zaldico. Sabagay, I think inimbestigahan na ito. Kaya nga pumuputok ang butsin ni Senator Villanueva, di ba? Dito kay Zaldico. Pero hanggang imbestiga lang ba tayo? Kasi yung mga kumpanya, mga company ni Zaldico, ng Ako Bicol Party List, no, mga kabayan, no, sa lahat ng mga ng Ako Bicol, di ba? Huwag nating tangkilikin yan, wala namang naitulong yata. Ako Bicol Party List kasi itong si Zaldico. Yung mga kumpanya niya, yung mga company niya, mga kabayan, yun ang ginagamit para hindi na lumabas, no? Yung pondo ng parang si Janet Napoles din, mga kabayan, di ba? Yung mga ginagawang pork barrel scam. Dito naman kay Zaldico, salong-salo, yung kaban ng bayan kasi hindi na mapupunta sa ibang kumpanya which is much better yung quality, di ba? At saka yung presyo. Dito mapupunta kay Zaldico lahat. Kaya kailangan po mga kabayan, imbestigahan talaga to.
netizen mga kabibig. Grabe, as in, na-shock ako na meron na palang ordinaryong citizen ang nag-file sa ombudsman para patingnan ang lifestyle ni Estela Kimbo. Hindi lang si Estela Kimbo, baka meron pang susunod na mga ordinary citizens na patingnan itong mga kongresistang ito. Nako po! Ay, nako. So yan mga kabayan, good job. Good job kung sino man itong, kasi blurry kasi, di ba? Yung pangalan doon sa sulat. But anyway, good job, ma'am or sir, for being honest and being matapang, di ba? Matapang po ito. Biruin mo, politikong binabangga. Maybe si sir or si ma'am na nag-file ng kaso ay may ano ito, may background sa law, no? Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at isa lang po natin mga kabayan ang inyong pong opinion. Maraming salamat po.